continuation sa ating story time. Ang life kasi ni Sarah and Abraham, di ba, tagal nila nag-antay. So sa akin, parang, yun, gumawa ako ng sarili kong solusyon. Yan ako makapag-antay. Pero siguro, hindi naman inalaw ni Lord yun kung wala siyang plano. Kasi gusto niya talaga kasi yung pangalan niya laging maitaas. So, nag-aanak ako at nagiging blessing sa akin. Hindi ko tinakbuhan yun kahit na alam kong mahirap. Hindi rin ako tinakbuhan ng yung ama niya. So, they are supporting us until now. And, nakakatuwa lang kasi yung sa isip ko na, pangunahan ko na si Lord. Pero, yung blessing pala, na ginawa ko yun na, nagiging blessing siya sa huli. Kasi binigyan niya ako ng anak na napakatalino, napakabait, napaka-responsible, na kahit sa murang edad niya, kaya niyang tumayo sa iyo. Kaya niya mamuhay na siya lang. Kaya niya na pumasok na hindi na siya hinahatid. Kaya niya mga bagay-bagay na imposibleng gawin minsan ng mga ganyang edad. Napakatalino, napaka-iba mag-isip. Yun, kaya na-realize ko na siguro na lang ni Lord kasi gusto niya rin iparamdam sa akin na gustong-gusto mo magkaanak, ito ibibigay ko sa iyo kaya minsan mali pa yung steps natin, pero andyan lagi si God. Kaya hindi tayo pwedeng mag-judge, hindi tayo pwedeng magreklamo kasi yung plan ni God is so perfect. Tayo lang kasi yung minsan hindi makapag-antay, laging nagko-complain, laging hindi nagpapasalamat. Gusto natin malalaking mga bagay, yung mga prayers natin na sasagutin, financial or ano man yung mga hinihiling natin, gusto natin din sasagutin. Pero minsan hindi natin na i-realize na sa mga maliit na maling decision natin, minsan i-acknowledge natin o na itataas natin, i-acknowledge natin yung spirit ni God, yung love ni God na gumagalaw sa mga bagay na hinihiling natin. Expect, kaya pala inalaw ni Lord kasi ito. So yun yung nangyari sa anak ko na napakabait, napakatalino, lahat na responsible. Kahit batang-bata pa, alam na niya, mamuhay na siya lang. So you see in my background, iba na kasi nasa na ako ngayon, sa ibang lugar na naman. So continue pa rin tayo na mag-share ng goodness ni God. So siguro yun lang, ma-share ko muna na lahat guys ng mga maling desisyon natin, minsan doon tayo kinokondem ganyan tayo ni Satan. Ganito ka noon. Pero isipin natin guys na once na dineclare na natin na sa ating mga labi na nagsisi tayo, hindi na natin yun iisipin yung nagiging guilty tayo, kinokondem natin yung sarili natin, nahihiya tayo humarap sa tao, nahihiya tayo na itaas ang pangalan ni Lord kasi nga, yung background ko kasi ganito Yung masasabi ko sa inyo guys, kung ano man yung mga past natin, ano man yung mga wrong decision natin, mga kahihiyan na ginawa natin, wala na yun sa mata ni Lord kung hihinga na natin ang tawad. And of course, make sure na hindi na natin ulitin. Kasi lang ni Lord yung puso natin na siya nakakabasa, yung isip natin, yung puso natin. Wala tayong ibang maitago sa Panginoon. So, yun, ilan na ni Lord yung mga bagay na yun kasi itong gusto ni Lord na ang pangalan niya maitaas. So, I always shared my experience, yung past ko kasi maraming nabibless sa mga experience ko na lagi nila siya sabi, kaya mo yun? Na ano mo yun? Na-attempt mo yun? Na buti na lampasan. Sigli na malampasan mo pa.
iisipin mo yung mga isa-isahin ko, hindi matapos yung yung siguro, basta marami guys ako na naranasan na minsan hindi na makatao ang ginagawa sa akin, pero okey lang yun kasi alam naman ni Lord yung puso ko. So lahat ng mga hiniling ko sa kanya, binigay niya in a perfect time. And 'di ba kung naniniwala kayo na minsan, hindi lang minsan, most, if a person nakakaranas ng mga pasakit or heartaches, ang tendency noon manakit din, di ba? Pag nasaktan ka, nagaganti ka rin. Gusto mo na saktan sila. I've been there too. And hindi ka rin masaya pala. Pag sigad na sa puso mo, parang binabaliwala mo yung naririnig mo na reminders ng Holy Spirit, tapos hindi mo siya sinusunod. Hindi rin siya hindi rin nakakabuti. So kailangan hindi ka rin maging masaya. So darating talagang panahon na magising ka na, gaganyanin ka talaga ng Holy Spirit. Enough na, I will get you, yung ganun, akin ka, hindi ka pwedeng gumawa ng mga ganyan. Noon pa sa sinapupunan ka pa lang, pinili na kita. So touch talaga ako niyan sa verse na yan. Nasa tummy ka pa lang, ang kinonseive ka pa lang, yung bagong conceive pa lang, pinili ka na. So lagi akong natatouch sa word ni God na ganun. Sabi ko na yung nabuntis ako, sabi ko, Lord, ito na ba yun? Kasi nung na-delayed na ako, ito na ba yun magiging buo na ako na babae? Kasi yun ang ko, Lord, guys, yun yung design. So unang pitik pa lang nung nagpa-check na ako sa OB na may heartbeat, oh my God, explain, pakasaya ko nung time na yun. Tapos parang inside my mind, nasabi ko, kasalanan tong pinasa ko, pero alam mo, at gusto ko talaga may specific pa yun, specific na hinihiling ka lang, babae mo. At mas nasabi nila na lalaki yun, so ganyan, kung hindi babae ito, kasi yun talaga ang hinihiling ko. Yun, lumabas na babae. Tapos kwento ko sa inyo guys sa haba ng kwento ko. Ano ba yan? See you in this video again, continuation. I need to cut